Nito lang November 5, 2025 sa isang mahigpit na binabantayang seremonya sa Sanya, Hainan, China, formal na kinomisyon ng People's Liberation Army Navy ang kanilang pinakabagong aircraft carrier na pinangalanang Fujian o Type 003. Hindi pangkaraniwang barko ang carrier na ito dahil ito ang unang ganap na idinisenyo at itinayo sa loob mismo ng China na gumagamit ng modernong electromagnetic catapult system o EMALS. Sa naturang seremonya, dumalo si Pangulong Xi Jinping hindi bilang simpleng leader kundi bilang simbolo ng ambisyon ng Beijing na maging pangunahing kapangyarihang pandagat ng mundo. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng malinaw na mensahe na handa ng China na lumaban sa dagat at makipagsabayan sa matinding puwersa ng Amerika. Ang Fujian, mga kapatid, ay tinatayang may displacement na umaabot ng 80,000 hanggang 85,000 na tonelada. Halos kasing bigat ito ng mga American super carriers tulad ng USS Nimitz at USS Gerald R. Ford. Mayroon itong malapad at patag na flight deck na nilagyan ng 3 electromagnetic catapults. Ito yung makabagong sistema na nagpapahintulot sa mas mabilis, mas maingat at mas maayos na paglulunsad ng mga eroplanong pandigma. Sa tulong ng sistemang ito, nagawang magpalipad ng carrier hindi lamang ng mga fighter jet at early warning aircraft, kundi maging ng mga unmanned drones na ginagamit para sa reconnaissance at electronic warfare. Dahil din dito, sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng hukbong dagat ng China, nagkaroon sila ng kakayahang mag-deploy ng mga heavier aircraft na dati ay imposible sa mga ski jump carrier gaya ng Liaoning at Shandong. Ang teknolohiyang EMALS o Electromagnetic Aircraft Launch System ang itinuturing na puso ng Fujian. Ito ang mismong nagbibigay buhay sa kakayahan nitong magpalipad ng mga modernong eroplanong pandigma. Sa halip na gumamit ng traditional na steam catapult, umaasa ito sa electromagnetic force upang pabilisin at i-accelerate ang mga eroplano hanggang sa umabot sa kinakailangang bilis para makalipad. Ang sistemang ito ay hindi lamang mas mabilis, mas tahimik din ito at mas maaasahan kumpara sa mga lumang mekanismo na madalas masira at nangangailangan ng matinding maintenance. Higit pa sa bilis, ang tunay na bentahe ng EMALS ay ang precision control nito, isang teknolohiyang kayang maglunsad ng alinmang klase ng airframe, magaan man o mabigat nang hindi nasisira o nasasakripisyo ang stability ng eroplano. Dahil dito, nagkaroon ang Fujian ng kakayahang mag-operate ng KJ-600 Airborne Early Warning Aircraft para sa aerial surveillance at J-35 Stealth Fighter, isang jet na dinesenyo para sa modernong electronic warfare. Ang aircraft carrier na ito ay hindi nuklear kundi isa lamang conventionally powered. Ngunit sa kabila ng limitasyong ito, nananatili itong may kahanga-hangang operational range. Ang mga diesel turbine engines nito ay nagbibigay ng sapat na lakas at bilis upang makapaglayag at makapagpatrolya sa malawak na bahagi ng South China Sea, gayon din sa East China Sea at maging sa mga karagatang saklaw ng Second Island Chain, kabilang na ang mga malalayong rehiyon sa may Pacific. Bagaman kailangan itong mag-refuel paminsan-minsan, hindi ito itinuturing na malaking sagabal sa operasyon dahil sa tulong ng mga replenishment ships ng Chinese Navy na laging nakaantabay. Ngayon, mga kapatid, sa seremonyang dinaluhan ni Xi Jinping, ipinahayag nito na ang Fujian ay simbolo ng bagong yugto ng puwersang pandagat ng makabagong China. Ang pangalang Fujian na galing sa probinsyang nakaharap sa Taiwan Strait ay hindi isang aksidente, kundi isang pampolitiko na pahayag, isang paalala na ang bagong barkong ito ay handang lumapit sa pinakamaselang rehiyon ng Indo-Pacific. Sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Beijing at Taipei, ang presensya ng Fujian ay nagdadala ng bagong antas ng psychological pressure at military deterrence. Mula nang ilunsad ang Fujian noong 2022, dumaan ito sa halos 3 taon ng masusing sea trials mula sa unang pag-andar ng makina hanggang sa unang catapult launch ng fighter jet. Bawat hakbang ay mahigpit na binabantayan, hindi lamang ng mismong China kundi pati na rin ng mga intelligence satellite ng US at Japan na nagmamasid sa bawat galaw at teknikal na kakayahan ng barko. Noong September 2025, lumabas ang mga larawan at ulat ng unang matagumpay na mga deck operation nito, kabilang ang coordinated take-off at landing ng iba't ibang uri ng eroplano na malinaw na indikasyon na handa na itong maging ganap na operasyonal. Ayon sa mga military analyst, sa kasalukuyan ang Fujian ay tinuturing na pinaka-advanced na carrier na hindi nuclear-powered at isang malaking hakbang para sa China upang makamit ang antas ng teknolohikal na kalayaan at maritime power projection na matagal nang hinahangad ng Beijing. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi pa ganap na makakamit ng Fujian ang full operational capability. Kailangan pa nitong isama ang buong air wing, sanayin ang libu-libong crew at bumuo ng carrier strike group na kayang magsagawa ng sabay-sabay na operasyon sa dagat, himpapawid at cyberspace. Ang mga unang deployment ay inasahan sa loob ng 1 taon at magiging sukatan kung kayang tapatan ng China ang disiplina, taktika at operational efficiency ng mga carrier fleet ng US Navy. Isa sa mga pinakamalaking pagbabago at tagumpay na dulot ng Fujian ay ang kakayahan nitong mag-launch ng airborne early warning aircraft, partikular ang KJ-600 na idinisenyo upang magbigay ng real-time surveillance at battle management sa himpapawid. Sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Chinese Navy,
Magkakaroon sila ng carrier-based airborne radar network na halos may hahambing sa kakayahan ng E-2D Hawkeye ng US Navy. Nangangahulugan ito na hindi na lamang limitado ang Fujian sa depensa ng sarili nitong barko o airspace, kaya na rin itong mag-command at mag-control ng operasyon ng buong carrier strike group sa karagatan. Ang kakayahang ito ay nagpapakita ng tunay na lakas ng isang modernong carrier, isang mobile command center sa dagat na may kakayahang mag-orchestrate ng digmaan, kontrolin ng himpapawid at magbigay ng intelligence real-time na nagbibigay ng strategic advantage sa kahit na anong labanan sa maritime domain. Sa konteksto ng geopolitika, ang Fujian ay hindi lamang barko kundi mensahe ng Beijing. Ipinapakita nito ang mabilis na pag-angat ng Chinese naval power at ang layuning makamit ang parity o higit pang mga kakayahan ng Estados Unidos. Sa South China Sea kung saan patuloy ang tensyon sa pagitan ng Beijing at mga kapitbahay nito, ang pagkakaroon ng ganitong carrier ay nagbibigay ng strategic leverage. Sa bawat paglalayag ng Fujian, tumitindi ang pangamba ng mga bansa sa ASEAN na baka ito'y gamitin bilang instrumentong pang-pressure. Hindi rin may tatanggi ang simbolism ng mismong presensya ni Xi Jinping. Ang kanyang pag-inspeksyon sa naturang carrier ay inilarawan ng state media bilang pagpapatibay ng makabagong hukbo ng bayan. Para sa mga eksperto, ito ay katumbas ng pagdedeklara na ang Maritime Century of China ay nagsimula na. Ang imahe ng kanilang pangulo sa tapat ng carrier ay nilayon upang ipadama sa buong mundo na ang Chinese Dream, ang national rejuvenation, ay hindi na konsepto kundi realidad na tumatakbo sa tubig ng Hainan. Ngunit sa kabila ng ipinagmamalaking lakas, nananatiling may mga operational risk ang carrier. Ang EMALS nito na bagamat moderno, ngunit komplikado ito at sensitibo sa power fluctuation. Ang conventional propulsion nito ay nangangailangan pa rin ng madalas na refueling na maaaring limitahan ang haba ng deployment. Bukod dito, ang tunay na husay ng isang carrier ay nasa koordinasyon ng buong strike group, mga destroyer, frigate, submarine at logistic ships na kailangan sabay-sabay kumilos sa ilalim ng isang doktrina. At dito, bagamat mabilis umusad ang China, marami pa silang kailangang pag-aralan. Sa pananaw naman ng Estados Unidos, Japan at Australia, ang Fujian ay isang strategic challenge. Isa itong palatandaan na unti-unti nang nagkaroon ng kakayahan ng Beijing na mag-deploy ng carrier battle group sa malalayong karagatan. Para sa Washington, ito ay dahilan upang palakasin pa ang alliances sa Indo-Pacific mula sa AUKUS hanggang sa US, Japan, Philippines Trilateral Cooperation. Samantala, para naman sa mga kapitbahay na bansa, ito ay pahiwatig na ang balance of power ay tuluyan ng nagbabago. Para naman sa Pilipinas, ang paglabas ng Fujian ay may direktang implikasyon habang patuloy ang mga insidente ng harassment at water cannon attacks sa West Philippine Sea. Ang pagkakaroon ng isang carrier na kayang mag-launch ng stealth fighters mula sa malayo ay nagpapahirap sa ating maritime patrols at deterrence. Ngunit ito rin ay paalala na dapat nating palakasin ang sarili gaya ng ating radar systems, coastal defenses at international coordination sa mga kaalyado kung saan ang sagot sa lumalalang banta ay hindi takot kundi paghahanda. Sa mas malawak na perspektibo, ang Fujian ay sinyalis ng ikalawang yugto ng modernisasyon ng PLA Navy. Kasunod nito, inaasahan na ilulunsad ng China ang unang nuclear-powered carrier sa taong 2030, isang hakbang na maglalapit sa kanila sa antas ng US Navy. Ang bilis ng pag-unlad na ito ay nagpapakita ng determinasyon ng Beijing na maging dominant naval power sa Asia. Ngunit habang lumalakas ang kanilang barko, lalong lumalalim ang takot ng mundo na baka isang araw, ang dagat ng kapayapaan ay maging dagat na ng digmaan. Sa huli mga kapatid, ang Fujian ay hindi lamang isang aircraft carrier. Ito ay simbolo ng bagong kapangyarihan ng China sa dagat, isang patunay ng kanilang teknolohikal na pag-angat at ambisyong pandaigdig. Habang ipinagmamalaki ng Beijing ang kakayahan nitong mag-project ng military force sa buong Indo-Pacific, malinaw na nagbabago ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Ngunit sa kabila ng lahat ng teknolohiya at kapal ng bakal, nananatiling hamon para sa China ang karanasan at disiplina na kailangan upang patakbuhin ng buong husay ang isang modernong carrier strike group. Para sa buong mundo at lalo na sa mga bansa sa paligid ng South China Sea, ang paglulunsad ng Fujian ay paalala. Sa bagong yugto ng maritime competition, ang kapayapaan ay nakasalalay hindi lamang sa diplomasya kundi sa kahandaan at estratehikong pananaw ng bawat bansa. Sa bawat paglayag ng Fujian, ang tanong ay nananatili, hanggang saan naabot ang ambisyon ng China at paano tutugon ang mundo sa bagong dambuhalang presensya na ito sa dagat. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa videong ito? Para sa iyong opinion, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!